Si Allison ay naniniwala na nasa kanya na ang lahat, isang mapagmahal na asawa sa katauhan ni Renz at isang tahimik na buhay. Ngunit ang 5 taon nilang pagsasama ay nabatid na may kulang, ang isang anak na hindi nila mabuo-buo. Sa gitna ng tensyon, humingi si Renz ng 2 buwang cool-off. Sa pagbabalik ni Renz, baon niya ang isang balitang dudurog sa mundo ni Allison. Di lang basta nagtaksil si Renz, nabuntis niya ang pinsan at matalik na kaibigan ni Allison na si Ariana. Ngunit sa likod ng masakit na pagtataksil na ito, may mas madilim na lihim na itinatago ang binan ni Allison na si Doña Aurora. Isang lihim na nagsangkot ng unti-unting paglason sa sinapupunan ni Allison upang hindi siya magkaanak. Habang nakikipaglaban si Ariana sa sakit na leukemia, mapipilitan si Allison na pumili. Mananatili ba siya sa galit at paghihiganti o tatanggapin niya ang hamon ng tadhana na palakihin ang anak ng kanyang asawa sa ibang babae? Isang kwento ng masakit na pagkakanulo, malupit na manipulasyon at ang dakilang kapangyarihan ng pagpapatawad. Sa huli, matutuklasan ni Allison ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa piling ng iba kundi sa pagbuo ng sarili mula sa mga pirasong winasak ng nakaraan. Sinasabing ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa iyong kaaway, kundi mula sa mga taong pinagkatiwalaan mo na iyong puso at buhay. Handa ka na bang harapin ang katotohanang nakatago sa likod ng mga ngiti? Handa ka na bang sumama sa paglalakbay ni Allison mula sa madilim na eskinita ng pagkakanulo patungo sa liwanag ng pagpapatawad? Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento ni Allison at Renz. Ang bango ng paboritong luto ni Renz na beef caldereta ay humahalimuyak sa buong kondo. Nilakasan ko ang volume ng radyo habang sumasabay sa isang masayang kanta. Ngayong gabi ang pagbabalik niya, 2 buwan kaming nagkahiwalay dahil sa isang cool-off na hiningi niya. Isang 2 buwang puno ng luha, puyat at panalangin na sana bumalik ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. At eto na, nag-text siya. Pauwi na ako, Allison. Mag-usap tayo? Suot ko ang paborito niyang asul na dress. Inayos ko ang buhok ko at tiniyak na walang bakas ng pagod sa aking mukha. Gusto ko na makita niyang Allison na pinakasalan niya 5 taon ang nakakaraan. Ang masayahin at mapagmahal na asawa. Narinig ko na ang pag-ikot ng susi sa pinto. Tumigil ang mundo ko. Han? Tawag ko habang dahan-dahang bumubukas ang pinto. Pumasok si Renz. Pumayat siya. Mas lumalim ang mga mata at tila pasan niya ang buong mundo. Ngunit sa kabila noon ang makita siyang muli ay sapat na para makalimutan ang 2 buwan kong pag-iisa. Renz! Salamat sa Diyos bumalik ka. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Niyakap ko siya na mahigpit. Binaon ang mukha ko sa kanyang dibdib. Pakikinggan ko ng paliwanag ko, Han. Bati na tayo ulit, magpapatawad mo na ako? Naramdaman ko ang pag-aatubili ng kanyang kamay, ngunit kalaunan, pumatong din ang mga ito sa likod ko. Humikbi ako. Thank you, Renz. I love you. I love you so much, Han. Lahat ng sakit na binigay niya sa akin 2 months ago, ang panlalamig niya, ang biglaang pag-alis sa bahay, ang di pagsagot sa mga tawag ko ay biglang naglaho. Akala ko ito na ang dulo ng kalbaryo ko. Akala ko duminig ang langit. Allison, mahina niyang tawag? Kumala siya sa yakap at tinawakan ng magkabilang balikat ko. Seryosong mukha niya, walang bakas ng saya na nararamdaman ko. May nabuntis ako, Allison. Ang 3 salitang yon ay parang isang matalim na kidlat na tumama sa gitna ng puso ko. Nawala ang ngiti ko. Ang hangin na kanina'y puno ng pag-asa ay tila naging vacuum na sumipsip sa lahat ng oxygen sa paligid ko. Pakiramdam ko may sumabog na bomba sa utak ko at ang hirap makarecover. Renz, anong sabi mo? Bulong ko o maasang mali lang ang narinig ko? Baka gutom lang ako, baka nananaginip lang ako. May nabuntis ako. Pag-uulit niya, mas matatag ang boses ngayon. Mas masakit. Parang umiwalay ang kaluluwa ko mula sa aking katawan. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Bawat pintig parang pukpok ng martilyo sa aking dibdib. Ang saya kanina'y napalitan na isang uri ng hapdi na hindi ko maipaliwanag. No! Sigaw ko. Halos pumutok ang ugat ko sa leeg dahil sa lakas ng boses ko. Hindi totoo yan. Sinungaling ka? Hinawakan niya ako sa kamay nang itinaboy ko siya. Sino? Sinong babae nga, Renz? Saan mo siya nahanap sa loob lamang ng 2 buwan? Yumuko siya, di makatingin sa mga mata ko na ngayon ay umaagos na naman ang masaganang luha. And she is Ariana. Parang gumuho ang kisame ng kondo sa ulo ko.
Si Ariana, ang pinsan ko? Ang tinuring kong kapatid at naging takbuhan ko nung umalis si Renz? Renz, hindi ganito. Hindi ganito ang gusto ko. Naiiyak na sigaw ko. Napaupo ako sa sahig. Nawala ng lakas ang aking mga tuhod. Ang pangarap kong buong pamilya, ang pangarap kong anak sa kanya, ay winasak ng dalawang taong pinagkakatiwalaan ko. Ang kabanata ng muling pagkakasundo ay naging kabanata na isang masalimuot na impyerno. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakasalampak sa malamig na sahig ng aming sala. Ang beef caldereta na pinaghirapan kong lutuin, unti-unti nang lumalamig, kaya ng unti-unting pagkamatay ng lahat ng pangarap ko sa gabing ito. Ariana? Pag-uulit ko. Ang boses ko halos isang bulong na lamang sa kawalan ng pag-asa. Ang pinsan ko. Ang babaeng umiyak kasama ko nung iniwan mo ko. Renz, paano yun nagawa sa akin to? Di sumagot si Renz. Nanatili siyang nakatayo at ang mga kamao niya nakakayom sa gilid. Ang katahimikan niya ay mas masakit pa sa anumang sampal. Bawat segundo ng pananahimik niya ay kumpirmasyon ng bawat gabing magkasama sila habang ako'y nagmumukhang tanga sa paghihintay. Sumagot ka, hiyaw ko. Pilit na tumatayo kahit nanginginig na ang aking mga tuhod. Nilapitan ko siya at pinaghahampas ang kanyang dibdib. Kailan pa? Kailan pa nagsimula ang hayop na ugnayan ninyo? Hinawakan niya ang mga kamay ko para patigilin ako. Nung bago pa ako umalis, Allison. Noong mga panahong palagi tayo nag-aaway, nandun siya. Nakikinig siya, naiintindihan niya ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Naiintindihan? O nakisimpatya para makapasok sa gitna nating dalawa? Renz, asawa mo ko. Akong dapat na nakikinig sa'yo, pero pinili mong tumakbo sa kanya. Lasing ako nung gabing yun bago ko tuluyang lumayas. Depensa niya, bagaman bakas ang guilt sa kanyang tono. Hindi ko na binalak sabihin sa'yo dahil akala ko matatapos din yon. Pero tumawag siya kahapon. 2 buwan na siyang hindi dinadalo ng dumi. Nag-test siya. Positive. Allison, magkakaanak kami. Para kong sinasakal. Ang anak na 5 taon naming sinubukang buuin. Ang anak na bawat buwan ay dinadalangin ko sa bawat simbahan ay binigay niya sa ibang babae. Nakadugo ko pa. Umalis ka, sabi ko ng may malamig na boses. Allison, sabi ko umalis ka. Sigaw ko at itinuro ang pinto. Ibigay mo sa akin ang space na hiningi mo noon. Ngayon naman ako ang humihingi. Layas! Kinuha ni Renz ang kanyang jacket at bag. Bago siya lumabas, lumingon siya sa akin. Sorry, Ali. Pero hindi ko po pwedeng pabayaan ang anak ko. Nang sumara ang pinto, doon ako gumuho. Humagulhol ako hanggang sa wala nang lumabas na boses sa lalamunan ko. Ngunit ang mas malaking dagok ay dumating makalipas sa 1 oras. Tumunog ang phone ko, isang message mula kay Ariana. Ali, magkita tayo sa ospital. Stage 3 leukemia ko. Hindi ko alam kung kakayanin kong pagbubuntis na to pero kailangan kong tawad mo bago ako mawala. Napabitaw ako sa phone. Ang twist na ito ay mas malupit pa sa pagtataksil nila. Ang galit ko ay biglang hinaluan ng isang nakakalitong takot. Ang ospital ay laging may dalang kakaibang bigat. Ngunit ngayong gabi ang hangin sa koridor ay tila semento na dumadagan sa dibdib ko. Bawat hakbang ko patungo sa room 412 ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Galit ako. Gusto kong sumigaw, gusto kong manabunot, pero ang huling mensahe ni Ariana ay parang tinik na nakabaon sa lalamunan ko. Leukemia? Paano ang isang taong nagnakaw ng asawa ko ay may karapatang humingi ng awa dahil sa sakit? Pagbukas ko ng pinto ang bumungad sa akin, hindi ang mapangahas na babaeng inakala ko. Nakita ko ang isang anino ng dati kong pinsan, maputla, tuyot ang mga labi, at may mga pasa sa braso mula sa mga tusok ng karayom. Sa tabi niya nakaupo si Renz, hawak ang kamay nito. Nang makita nila ako, mabilis na binitawan ni Renz ang kamay ni Ariana. Tumayo siya, gulat at puno ng kaba. Allison, dumating ka. Nauutal na sabi ni Renz. Hindi ko siya tiningnan. Binaling kong paringin ko kay Ariana. Stage 3? Kailan pa? Umiyak si Ariana. Ang mga luha niya ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang payat na pisngi. Bago pa mangyari ang sa amin ni Renz, Ali, natatakot ako. Akala ko katapusan ko na. Nung gabing nag-away kayo, pumunta siya sa bar kung nasan ako. Pareho kaming mahina. Pareho kaming naghahanap ng masasandigan. Ang kailangan talaga sa kama, nagsandigan? Mapait kong tanong. Ariana, pinsan kita.
Kapatid ang turing ko sa'yo. Alam ko, Ali. At gabi-gabi akong sinusunog ng konsensya ko. Hikbi niya, pilit na bumabangon sa pagkakasandal. Pero ito ang twist ng tadhana. Ang oncologist ko, sinabi niya, milagrong nabuntis ako sa kalagayan ko. Hikbi niya, pilit na bumabangon sa pagkakasandal. Ang pagbubuntis ko ang lalong magpapahina sa immune system ko. Ang sabi, kailangan kong mamili, ang chemotherapy o ang bata. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tinignan ko si Renz na ngayon na kayo ko na lamang at umiiyak din. Anong pinili mo? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot base sa itsura ni Renz. Pinili ko ang bata, Ali. Bulong ni Ariana. Ito lang ang tayong magandang bagay na may iwan ko sa mundong to bago ko bawiin ang sakit ko. Isang buhay na galing sa taong minahal ko rin ang patago sa loob ng maraming taon. Para akong sinampal ng katotohanan. Hindi lang pala ito isang gabi ng kalasingan. Matagal na akong niloloko sa ilalim ng sarili kong ilong. Allison, lumapit si Ren sa akin. Nagmamakaawa ang mga mata. Kailangan niya ako. Kailangan ng anak ko ang ama niya sa mga huling buwan ni Ariana. Patawarin mo ko pero di kita po pwedeng piliin sa ngayon. Ang sakit ay hindi na lang basta hapdi. Ito ay pagkapira-piraso. Pinagpalit ako ng asawa ko hindi lang dahil sa isang bata, kundi dahil sa isang babaeng malapit ng mamatay. Paano malalabanan ng isang taong wala ng bukas? Tila naging isang malaking selda ang kwarto ng ospital. Bawat tunog ng heart monitor ni Ariana ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ko. Tumingin ako kay Renz, ang lalaking to, na nangako sa akin ng habang buhay ngayon ay nakatali na sa isang obligasyon na hindi ko kailanman mapapantayan. Allison, please, bulong ni Renz. Huwag mo kaming iiwan sa gantong sitwasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huwag kayong iwan. Renz, kayo ang nang iwan sa akin o sandaling nagdesisyon kayo na pagtaksilan ako. Kayong lumabas sa bakuran ng katapatan natin. Humarap ako kay Ariana. Ang galit ko naroon pa rin, nag-aapoy. Pero may kung anong bigat sa dibdib ko na makita ko ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Doon nakatira ang bungang kanilang kasalanan. Isang inosenteng buhay na walang malay sa gulo ng mundong kanyang kinalalagyan. Gusto mo ng patawad, Ariana? Tanong ko. Ibibigay ko yon hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit ko habang pinapanood kitang unti-unting nauubos ang sakit mo. Ayokong maging laso ng puso ko. Salamat, Ali. Salamat. Hagulhol ni Ariana. Pilit na inaabot ang kamay ko pero iniiwas ko ito. Pero wag mong iisipin na magiging maayos ang lahat. Baling ko kay Renz. Renz, piramahan mo ng annulment papers. Ayoko nang maging asawa ng isang lalaking ang puso ay nahahati sa pagitan ng pananagutan at pagkakasala. Ali, hindi. Mahal kita, sigaw ni Renz. Susubukan sana akong hawakan pero umatras ako. Kung mahal mo ko, hindi ka maghahanap ng pang-unawa sa iba. Kung mahal mo ko, hindi mo ko dudurugin ng ganito. Matigas kong saad. Panindigan mo siya. Panindigan mo ang anak ninyo. Yun ang pinili mo, di ba? Panindigan mo hanggang sa huli. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Habang naglalakad ako sa hallway ng ospital, bawat takbang ay tila pagtatapon ng mga piraso ng sarili ko. Pagdating ko sa parking lot, doon ko na hinayaan ang sarili kong gumuho. Sumandal ako sa sasakyan at nagsisigaw sa gitna ng dilim. Lumipas pa ang 7 buwan. 7 buwan ng pag-iisa, pag-iyak at ng dahan-dahang pagbangon. Di ko na muling kinausap si Renz maliban sa pamamagitan ng aking abogado. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit para sa aking paglipat sa ibang bansa upang magsimulang muli, tumunog ang telepono ko. Si Renz. Allison, sinilang na ang bata? Basag ang boses niya sa kabilang linya. Pero si Ariana hindi niya nakinaya. Ali, wala na siya. Natigilan ako. Ang hangin sa paligid ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang balita ng kamatayan ng aking pinsan ay humiwa pa rin sa aking puso. Nasaan ka? Tanong ko sa mahinang boses. Nandito sa ospital. Mag-isa ako, Ali. Wala akong mukhang maiharap sa pamilya natin at ang bata, Ali, kamukhang kamukha mo nung sanggol ka pa sa mga litrato. Isang malaking twist ang tila sumampal sa akin. Kamukha ko? Paano? Anong ibig mong sabihin, Renz? Sabi ng doktor, may mga rare genetic traits na lumabas, pero Ali, may iniwang sulat si Ariana para sa'yo. Kailangan mong mabasa ito? Pumunta ako sa ospital hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nagnanais ng tuldok sa isang magulong kwento.
Pagdating ko sa nursery, nakita ko si Ren sa labas ng salamin, nakatitig sa isang sanggol na balot ng asul na kumot. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at inabot ang isang lukot na sobre. Basahin mo, Ali. Yan ang huling hiling niya bago siya pumasok sa delivery room. Bulong ni Renz, ang boses ay puno ng pagod at pagsisisi. Nahanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang sulat. Ang sulat kamay ni Ariana, bako-bako. Halatang hirap nang humawak ng panulat. Allison, pinsan ko. Alam ko wala akong karapatan na humingi ng tawad, lalo na't kinuha ko ang lahat sa'yo. Pero bago ko mawala, kailangan mong malaman ng totoo. Nung gabing lasing si Renz, umiiyak siya dahil sa kawalan niyo ng anak. Sabi niya pakiramdam niya kulang pagkalalaki niya dahil hindi kanya mabigyan ng supling. Ali, hindi si Renz ang baog. Alam mo ba kung bakit di ka nabubuntis sa loob ng 5 taon? Dahil lihim kang nilalaso ng mama ni Renz ng mga contraceptives. Nalaman ko yon na isang beses na bumisita ako sa inyo. Pero imbes sabihin ko sa iyo na nahimik ako dahil noon pa man gusto ko na si Renz. Nung gabing yon sa bar, hindi lang kami naglasing. Sinadya ko siyang akitin para mapatunayan sa kanya na kaya niyang makabuo. At eto, ang pinakamalaking kasalanan ko. Nung nalaman kong buntis ako, nalaman ko rin na mabilis na kumakalat ang cancer ko. Alam ko na hindi ko na mapapalaki pa ang batang to. Ali, ang batang ito ay hindi bunga ng pag-ibig namin ni Renz. Ito ay bunga ng pag-ibig niya sa'yo na pinilit kong nakawin. Ang batang to may bahagi ng dugo mo dahil magkadugo tayo. Ikaw ang tanging magulang na gusto kong magpalaki sa kanya. Patawarin mo ako sa pananahimik ko tungkol sa biyenan mo. Patawarin mo ako sa lahat. Alagaan mong anak ko, ang anak niyo. Napabitaw ako sa sulat. Napatingin ako kay Renz na ngayon ay humahagulhol na sa tabi ko. Renz, alam mo ba ang tungkol sa mama mo? Ngayon lang, Ali. Nung binasa ko rin ang sulat na yan kanina, pinuntan ko si mama. Inamin niya. Ayaw kanya para sa akin dahil galing ka sa hirap, kaya't sinabotahan niyang sinapupunan mo para hiwalayan kita dahil hindi ka magkaanak. Napasandal ako sa pader. Ang buong 5 taon na pagsasama namin ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lamang dahil sa pagtataksil ni Renz at ni Ariana, kundi dahil sa kasamaan ng sarili kong biyanan. Allison, lumuhod si Renz sa harapan ko. Wala akong mukhang maiharap pero ang bata, si Ariana, wala na. Handa akong lumayo kung yan ang gusto mo pero pakiusap. Huwag mong hahayaan na lumaki ang bata sa kamay ng nanay ko. Ikaw lamang ang tanging pag-asa niya. Tumingin ako sa loob ng nursery. Ang sanggol ay gising na at nagpupumiglas ang maliit na kamay. Sa kabila ng lahat ng galit, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Renz at Ariana, may isang inosenteng buhay na naghihintay ng kalinga. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang twist ng tadhana malupit. Pero sa gitna ng mga abo ng aking nakaraan, may isang bagong sibol na kailangang diligan. Ibigay mo sa akin ang bata, Renz? Sabi ko sa matatag na boses. Ali, ibigay mo sa akin ang anak ni Ariana. Palalakin ko siya pero hindi bilang asawa mo. Palalakin ko siya bilang nanay niya at ikaw ay magiging ama lang sa malayo hanggat hindi mo napatutunayan ang sarili mo. Doon ko naintindihan na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan ito'y ang paglikha ng bagong daan mula sa mga wasak na pangarap. Hindi natatapos ang kwento sa pag-iyak sa ospital. Habang karga-karga ko ang sanggol na pinangalanan naming Renzo Ali, may isang apoy na naglalagasla sa dibdib ko. Isang galit na hindi para kay Ariana o kay Renz, kundi para sa babaeng naging ugat ng lahat ng paghihirap ko. Si Doña Aurora, ang biyanan ko na akala ko'y sadyang istrikta lamang, pero isa palang mamamatay tao ng mga pangarap. Renz, ihanda mong sasakyan. Matigas kong saad habang nakatingin sa natutulog na bata. Pupunta tayo sa mansyon? Ali, baka hindi pa ito ang tamang oras. Ngayon ang tamang oras, Renz. Ngayong wala na si Ariana at ngayong alam ko na ang dahilan kung bakit 5 taon akong nanalangin para sa isang himala na ikaw mismo ang pumatay sa pamamagitan ng pananahimik mo. Pagdating namin sa mansyon, sinilubong kami ni Doña Aurora na tila ba walang nangyari. Nakasuot siya ng kanyang mamahaling seda, may hawak na tasa ng tsaa at nakataas ang kilay nang makita ko. Allison, bakit ka naririto? At bakit dala mo ang bastardong anak ng babaeng yon? Saad niya nang may pandidiri sa kanyang boses. Doon na nagpumiglas ang galit ko. Hindi ko na inintindi pa ang pagiging donya niya. Nilapag ko ang bata sa sofa at lumapit ako sa kanya ng sapat para makita niya ang puot sa mga mata ko.
Bastardo? Ang batang ito ay dugo at laman ng anak ko. Aurora, at kung may bastos man dito, walang iba kundi ikaw. Sambit ko. Tumayo siya. Akmang sasampanin ako pero mabilis kong nasalo ang kamay niya. Huwag mo nang susubukan. Alam ko ng lahat. Alam ko na ang tungkol sa mga gamot na inihahalo mo sa pagkain ko tuwing linggo kapag nagluluto ka para sa amin. Alam ko na pinatay mo ang pagkakataon kong maging ina para lang mapalayas mo ko. Namutla si Aurora. Dumingon siya kay Renz, naghahanap ng kakampi. Renz, naniniwala ka ba sa baliw na yan? Mama, tama na. Sabi ni Renz, ang boses niya puno ng pait. Nabasa namin ang sulat ni Ariana at nahanap ko na rin ang mga reseta sa tagong drawer sa kwarto mo. Paano mo nagawa yon? 5 taon kaming nagdusa? Dahil hindi siya karapat-dapat, hiyaw ni Aurora na wala na ang kanyang poise. Isang hamak na labandera? Akala mo ba hahayaan ko na ang dugong yan ang magmana ng ari-arian natin? Gumawa lang ako ng paraan para matauhan ka. Renz, hindi ko na napigilan. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Aurora. Sampal para sa 5 taong pag-iyak. Para sa mga gabing inisip kong may sirang katawan ko at para kay Ariana na namatay dahil sa gulo na siya ang nagsimula. Ang ari-arian mo, isaksak mo sa baga mo. Sabi ko habang nanginginig ang boses. Simula ngayong araw wala ka ng anak at hindi mo na makikita pa ang apo mo. Ipapakulong kita, Aurora. Hihingan kita ng hustisya hindi lang para sa akin kundi para sa batas. Hindi mo magagawa yan, wala kang ebidensya. Ngumiti ako ng mapait at tinaas ang aking cellphone. Kanina pa nakarecord ang buong usapan namin. Sa tingin mo ba, tanga pa rin ako? Salamat sa pag-amin, Aurora. Habang papalabas kami ng mansyon, naririnig ko ang hysterical na iyak at sigaw ni Aurora sa loob. Pero hindi ako lumingon. Sa labas, ang hangin ay sariwa. Sa unang pagkakataon, sa loob na 5 taon, naramdaman ko, malinis ang katawan ko. Tinignan ko si Renz na naglalakad sa likod ko, karga ang bata. Ali, anong mangyayari sa atin? Tanong niya. Maghihiwalay tayo, Renz. Yan ang kailangan natin gawin para maghilom. Pero ang batang to, inawakan ko ang maliit na paa ng sanggol. Siya ang magpapaalala sa akin na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundong to, may mga bagong simula na po pwedeng itayo sa katotohanan. Di naging madali ang mga sumunod na buwan. Nakulong si Aurora dahil sa reklamong sinampa ko. Kahit maikli lang naging sentensya dahil sa edad niya, sapat yon para mabura ang dangal na iniingatan niya. Ako, lumipad ako patungong Canada kasama ng bata. Doon naging isang ganap na ina ko kay Renzo Ali. At si Renz, hinayaan ko siyang bumisita minsan sa 1 taon. Isang paalala na ang pagpapatawad ay may limitasyon at ang pagmamahal sa sarili ang pinakamahalagang kabanata sa buhay ng isang babae. Ang hagupit ng hustisya. Di natapos ang lahat sa isang sampal. Ang galit ay tinanim ni Doña Aurora sa 15 taon ay hindi kayang hugasan ng emosyon lang. Kailangan ng malamig at matigas na kamay ng batas. Paglabas namin ng mansyon, hindi ako tumuloy sa bahay. Dumiretso ko sa presinto kasama ng aking abogado at ang digital recording ng kanyang pag-amin. Mabigat to, Mrs. Ani Attorney Santos habang sinusuri ang ebidensya. Physical injuries through administration of noxious substances. Pinainom ka niya ng gamot nang walang pahintulot mo na nagdulot ng hormonal imbalance at emosyonal na pagdurusa. Pwede rin nating isama ang unjust vexation at grave coercion. Gawin mo ang lahat, attorney. Gusto ko siyang makitang nakasuot ng kulay kahel. Matigas kong sagot. Nakalipas ang 1 linggo, niyanig ang mataas na lipunan ng balita. Ang kilalang philanthropist at perpektong ina na si Doña Aurora, sinilbi ang warrant of arrest sa gitna ng isang charity gala. Kitang-kita sa mga headline ang kanyang pagpapamiglas habang pinipiringan ng posas ang kanyang mga braso. Wala kayong karapatan. Alam niyo ba kung sino ko? Hiyaw niya sa mga pulis, habang ang mga dating kaibigan niya ay abala sa pagkuha ng video at pagbubulong-bulong. Sa loob ng korte, sinubukan niyang gamitin ang kanyang yaman. Kumuha siya ng pinakamahal na abogado, ngunit di nila kayang pasubalian ang testimonya ng isang pharmacist na lantarang umamin na binabayaran ni Aurora para magbigay ng mga high-dosage contraceptives na walang label. At ang pinakamatinding dagok para sa kanya, ang sarili niyang anak na si Renz ang tumayo bilang star witness laban sa kanya. Renz, anak ko, bakit mo ginagawa to sa akin? Hagulgol ni Aurora sa loob ng witness stand.
Dahil mas mahal ko ang katotohanan kaysa sa maling pagmamahal mo, ma. Sagot ni Renz na hindi man lamang siya tiningnan. Pinatay mo ang pagkatao ni Allison at sa ginawa mo, pinatay mo na rin ang paggalang ko sa'yo. Pagkalipas ng halos 1 taon ng paglilitis, ibinaba ang hatol. Dahil sa dami ng ebidensya at bigat ng panlilinlang na ginawa niya, napatunayan siyang guilty beyond reasonable doubt. Bagaman pinayagan siyang manatili sa isang hospital arrest dahil sa kanyang tumatandang edad at biglaang high blood, ang kanyang pangalan tuluyan ng nadumihan. Wala nang bumibisita sa kanya. Ang mansyon na dati puno ng mga katulong at bisita, naging isang malamig na bilangguan. Lahat ng kanyang ari-arian na freeze dahil sa mga sibil na demanda na sinampa sa kanya para sa danyos perwisyo. Sa huling pagkakataon na dinalaw ko siya sa ospital bago ko bumalik ng bansa, nakita ko ang isang babaeng nawalan ng kislap. Puting-puti ang buhok, nanginginig ang mga kamay. Nakuha mo na ang gusto mo, Allison. Bulong niya. Wala na akong lahat. Hindi mo nakuha ang gusto ko, Aurora? Sagot ko habang nakatingin sa kanyang diretsyo. Ang gusto ko ay ang 5 taon na ninakaw mo sa akin. Ang gusto ko ay ang pagkakataong maging ina ng sarili kong anak. Pero dahil sa'yo, kailangan kong palaki ng anak ng asawa ko sa ibang babae. Tumalikod ako at hindi na lumingon. Ang bawat takbang ko palabas ng kwartong yon ay pagbaklas ng mga kadenang nagtali sa akin sa pamilyang yon. Pagdating ko sa airport, nandun si Renz, karga si Renzo Ali. Inabot niya sa akin ang bata. Ali, tapos ng lahat. Nakamit mo na ang hostisya, sabi ni Renz. Sana balang araw mapatawad mo na rin ako sa pagiging mahina ko. Siguro, Renz, pero hindi pa ngayon. Kinuha ko ang sanggol at hinalikan ito sa noo. Ang hostisya ay para sa nakaraan. Ang kinabukasan ko ay para sa batang to. Sumakay ako sa eroplano. Bitbit ang isang maleta at ang isang sanggol. Ang kwento ni na Allison at Renz ay natapos na, ngunit ang kwento ni Allison bilang isang malayang babae at isang mapagmahal na ina ay nagsisimula pa lamang. Sa isang maliit ngunit madamong bakuran sa Vancouver, Canada, isang batang masayang naghahabol ng mga dahon ng maple. Siya si Renzo Ali, matangkad para sa kanyang edad. May mapupungay na mata ni Renz ngunit ang ngiti niya kasing liwanag ng sa pinsan kong si Ariana. Mommy, look! I caught a big one! Sigaw ng bata habang winawagayway ang isang pulang dahon. Napangiti ako habang nakaupo sa beranda. Hawak ang isang tasa na mainit na kape. Ang Allison na humahagulhol sa sahig ng kondo noon ay tila isang malabong panaginip lamang. Dito wala akong naririnig na bulong ng mga tsismosa. Dito hindi ko kailangan na makita ang mukha ni Aurora o ang mga paalala ng aking pagkakanulo. Ngunit ang katahimikan ko ay nagambala ng isang tawag mula sa Pilipinas. Si Attorney Santos. Allison, kailangan mong malaman. Pumanaw na si Doña Aurora kagabi sa ospital. Balita ng abogado. Cardiac arrest. Sa huling sandali niya ang pangalan mo at ang pangalan ni Renzo Ali ang binabanggit niya. Gusto niyang humingi ng tawad? Nanatili akong tahimik. Wala akong naramdamang tuwa pero wala rin akong naramdamang lungkot. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagpapakawala ng huling hibla ng pait na nakatali pa sa puso ko. Salamat, attorney. Hayaan niyo na ang kanyang mga ari-arian sa mga chariting tinalaga ko noon. Wala akong gustong kunin wala sa kanya. Sagot ko bago ko ibaba ang telepono. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga gamit para sa winter, may kumatok sa aming pinto. Pagbukas ko, bumunga na isang lalaking may dalang malaking stuffed toy at isang bouquet ng mga bulaklak. Si Renz. Mas matanda na siyang tingnan. May mga guhit na ng karanasan sa kanyang noo, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagsusumamo. Allison, bumisita lang ako para sa birthday ni Renzo Ali, nauutal niyang sabi. Daddy! Agad na tumakbo ang bata at yumakap sa binti ni Renz. Bagaman malayo kami, pinayagan ko silang mag-usap sa pamamagitan ng video call sa nakalipas na mga taon. Di ko ipinagkait ang ama sa bata dahil alam ko sapat na ang parusang dinanas ni Renz sa pagkawala namin. Pumasok si Renz sa bahay. Naghanda ako ng tsaa. Balita ko, wala na si mama, panimula niya. Salamat sa di pagpigil sa akin na pumunta sa libing niya. Wala na yon, Renz. Ang galit ay para sa mga taong may oras pa para magbago. Kay Aurora tapos na ang oras na yon, tugon ko. Allison, hinawakan ni Renz ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. 5 taon nang nakalilipas. Alam ko, di ko na maibabalik pang lahat pero pwede bang sumubok muli tayo?
Hindi para sa bata kundi para sa ating dalawa. Gusto kong bumawi sa bawat luhang idinulot ko. Tiningnan ko si Renz. Mahal ko pa ba siya? Siguro. Pero hindi na to ang uri ng pag-ibig na nakakabulag. Ito ay pag-ibig na dumaan sa apoy at naging abo. At mula sa abong yon ay may tumubong bagong uri ng pagpapahalaga sa sarili ko. Renz, hindi na akong Allison asawa mo noon. Mahinahon kong sabi. Ang babaeng yon ay namatay na kasabay ni Ariana sa ospital na yon. Ang Allison nakaharap mo ngayon ay isang babaeng buo na sa sarili niya. Bakas ang lungkot sa mukha ni Renz ngunit tumango siya. Naiintindihan ko? Pero, dugtong ko. Hindi ko sinasarang pinto para sa pagkakaibigan. Dito ka muna sa Canada na ilang linggo. Kilalanin mong anak mo at tingnan natin kung ang mga taong naging tayo ngayon ay may puwang pa para sa isa't isa. Ngumiti si Renz. Isang tunay ng ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Sa paglubog ng araw sa Vancouver, pinanood ko si Renz at Renzo Ali na naglalaro sa labas. Ang kwento namin hindi nagsimula sa happily ever after. Nagsimula ito sa pagtataksil, sakit at kamatayan. Ngunit sa bawat wakas ay may nakatagong simula. Ang twist ng buhay ko hindi ang pagkakaroon ng anak sa kabila ng panlalaso ni Aurora, kundi ang pagkatuklas ng pinakamalakas na tao ay ang taong marunong magpatawad. Hindi dahil kailangan, kung hindi dahil gusto niyang maging malaya. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malamig pero ang puso ko ay mainit. Sa wakas, tapos na ang kwento ng sakit. Nagsisimula na ang kwento ng pag-asa. 10 taon makalipas ang trahedya sa Pilipinas. Ang simoy ng hangin sa Vancouver ay nananatiling malamig, ngunit ang loob ng aming tahanan ay punong-puno ng init. Nakatayo ako sa harap ng salamin, sinusuot ang isang simpleng puting blazer. Hindi na ako ang babaeng lantang gulay sa sahig na isang madilim na kondo. Ang refleksyong nakikita ko ngayon ay isang matatag na babae, isang matagumpay na interior designer at higit sa lahat, isang masayang ina. Mom, are you ready? Malilate na tayo sa graduation ni Renzo. Sigaw na isang boses mula sa hagdanan. Si Renzo Ali ay 15 taong gulang na, matangkad, matalino at may pusong busilak. Alam na niya ang buong kwento ng kanyang pagkatao. Hindi ko pinagkait sa kanya ang katotohanan tungkol kay Ariana at ang kasamaan ni Doña Aurora. Pinili kong palakin siyang alam ang pait ng mundo para mas pahalagahan niya ang tamis ng katapatan. Coming, Renzo? Sagot ko. Pagbaba ko, nakita ko si Renz na naghihintay sa pintuan. Hindi kami muling nagpakasal. Pinili naming manatiling magkaibigan at co-parent sa loob ng maraming taon. Nanirahan siya sa Canada. Ilang kanto ang layo mula sa amin para maging malapit sa kanyang anak. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, merong nagbago. Ang panliligaw niya ay hindi na puno ng pagmamakaawa, kundi ng tunay na pagrespeto. You look beautiful, Ali. Nakangiting sabi ni Renz. Iniabot niya sa akin isang bouquet ng white lilies, ang paborito ko. Salamat, Renz. Tugon ko ng may matamis na ngiti. Sa pagkakataong to, hindi na kumikirot ang puso ko sa tuwing titingin ako sa kanya. Ang mga pait naging bahagi na lamang ng aking disenyo bilang isang tao. Bago kami pumunta sa graduation, dumaan muna kami sa isang maliit na parke kung saan may tinanim kaming puno bilang pag-alala kay Ariana. Nag-alay kami ng bulaklak. Salamat, Ariana, bulong ko sa hangin. Dahil sa pagkakamali nyo, natutunan kong maging buo ng mag-isa. At dahil sa anak mo, natutunan kong magmahal ng walang kondisyon. Lumingon ako kay Renz at Renzo na masayang nagtatawanan. Habang naglalakad patungo sa sasakyan. Doon ko na-realize na ang tunay na twist ng buhay ko ay hindi ang paghihigante kay Aurora o ang pagbabalik ni Renz. Ang tunay na twist ay ang pagtuklas ng kaligayahan ay hindi nakadepende sa pagiging perpekto ng ating kwento, kundi sa tapang natin na isulat ang susunod na kabanata matapos tayong madurog. Sumakay ako ng sasakyan. Katabi si Renz sa harap at si Renzo naman sa likod. Habang umaandar kami papalayo, tiningnan ko ang langit. Wala na ang bagyo, wala na ang dilim. Ang tanging natitira na lamang ay ang liwanag ng araw na nagpapangako ng mas marami pang bukas. Sa wakas, ang kwento ni Allison ay hindi na tungkol sa pagiging asawang niloko. Ito na ang kwento ng Allison na malaya.
Marami ang nagtatanong, paano nalaman ni Ariana ang tungkol sa panlaso ni Doña Aurora? At paanong nakakuha si Allison ng sapat na lakas para labanan ang isang makapangyarihang pamilya sa gitna ng kanyang pagkadurog? Sa kabanatang to, bubuksan natin ang isang tagong anggulo na hindi na isulat sa mga naunang pahina. Isang buwan bago pumanaw si Ariana, habang si Allison ay lugmok pa sa pait ng katotohanan, isang estranghero ang bumisita sa silid ni Ariana sa ospital. Hindi to si Renz at lalong hindi si Allison. Isang matandang babae, nakasuot ng uniforme ng katulong. Aling Rosa? Siya ang pinakamatalik na nakasama ni Doña Aurora sa mansyon sa loob ng 30 taon. Ariana, tawag ni Aling Rosa sa nanghihinang dalaga. Hindi ko na kayang sikmurain pa ang nakikita ko. Alam ko na nagkasala kay ni Renz kay Allison pero ang ginagawa ni Senyora Aurora ay higit pa sa kasalanan. Ito ay krimen? Inabot ni Aling Rosa ang isang maliit na bote ng gamot at mga reserbang tableta na palihim niyang kinuha mula sa tagong cabinet ng Donya. Ito ang inihahalo niya sa kape at pagkain ni Allison tuwing linggo, kaya hindi siya magkaanak, kaya siya nagmumukhang sakitin noon. Gusto ni Senyora na maghiwalay sila dahil hindi level si Allison ng pamilya. Doon naintindihan ni Ariana ang lahat. Ang kanyang pagkakamali kay Renz ay nagamit ni Aurora para tuluyan na sirain si Allison. Doon nabuo ang kanyang desisyon. Sinakripisyo niya ang kanyang huling hininga para itama ang mali. Hindi alam ni Allison bago siya dumating sa ospital ay nagkaroon ng lihim na pag-uusap sina Ariana at Attorney Santos. Ang abogadong kinuha ni Ariana gamit ang sarili niyang ipon. Attorney, kapag wala na ako, ibigay mo lahat ng ebidensyang to kay Allison. Bilin ni Ariana habang umuubo ng dugo. Huwag mong hahayaan na makuha ni Aurora ang bata at huwag mong hahayaan na manatiling biktima si Allison. Si Aling Rosa ang nagbigay ng mga testimonya sa likod ng mga tabing. Siya ang deep throat na nagturo sa mga pulis kung nasa ng mga ebidensya sa mansyon nung sinisilbi ang warrant. Sa Vancouver, habang naglalakad si Allison sa isang parke, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa Pilipinas. Hindi to galing kay Renz. Galing to sa isang nursing home sa probinsya. Ma'am Allison, si Rosa po ito. Maraming salamat sa buwan-buwang tulong pinapadala niyo sa akin dito sa Home for the Aged. Hindi niyo po kailangan gawin to dahil ginawa ko lang ang tama noon. Napangiti si Allison. Sa tabi niya, si Renzo Ali ay nagbabasa ng libro. Mom, sino yan? Tanong ng binata. Isang anghel, anak, sagot ni Allison. Isang tao na nagturo sa akin na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, laging may isang tao na titindig para sa katotohanan, kahit pa itaya nila ang sarili nilang seguridad. Bago matapos ang araw, binuksan ni Allison ang isang lumang kahon. Doon nakatago ang isang litreto na hindi niya pinakita kahit kanino. Litrato to ni na Allison at Ariana na mga bata pa sila, magkayakap at nangangakong walang iwanan. Sa likod ng litrato may nakasulat na bagong dedikasyon na iniwan ni Ariana bago siya mamatay. Ali, hindi ko man nakuha ang kapatawaran mo sa kama. Nakuha ko naman ang hustisya para sa sinapupunan mo. Ang batang dala ko, hindi ko sa'yo ninakaw. Binalik ko lang pagkakataon mong maging ina na ninakaw ng iba. Mahal kita, pinsan. Doon lamang tuluyang naramdaman ni Allison ang kapayapaan. Ang pagkakanulo ay mas malalim palang layunin. Ang iligtas siya mula sa isang halimaw na unti-unti siyang pinapatay. Nang hindi niya alam, habang ang buhay ni Allison ay dahan-dahang namumulaklak sa Canada. Iniwan natin si Ren sa isang madilim na sulok ng kanyang nakaraan, ngunit may isang crucial na sandali na hindi natin nasaksihan. Ang sandali kung kailan nalaman ni Ren ang buong katotohanan mula sa labi ni Aling Rosa, bago pa man mahatulan ng kanyang ina. Dito natin makikita ang sukdulang parusa para sa isang lalaking naging mahina. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento para sa kaso ni Doña Aurora, tinawag ni Aling Rosa si Ren sa lumang servants' quarter. May iniabot tong isang maliit na kwaderno, ang diary ng kanyang ina. Basahin mo ang mga pahina nung unang taon niyo ni Allison Renz, bulong ni Aling Rosa, para malaman mo kung gaano kalalim ang hukay na hinukay ng sarili mong ina para sa'yo. Binuksan ni Renz ang diary. Doon nakasulat ang mga plano ni Aurora. September 14.
Nagsimula na akong maghalo ng progestin sa tasa ni Allison. Sabi ng doktor, kung tutuloy ko to sa loob ng 5 taon, baka tuluyan ng numipis ang lining ng kanyang matres. Hindi ko hahayaan na magdala siya ng tagapagmana ng pamilyang ito. Rance deserves a woman of status, not a girl with nothing but a pretty face. Napaupo si Rance sa kama. Ang bawat salita ay tila isang kutsilong sumasaksak sa kanya. Hindi lang si Allison ang biktima, siya rin. Ang 5 taon na pakiramdam niya ay baog siya. Ang 5 taon na depression at pag-aaway nila ni Allison dahil hindi sila makabuo ay planadong lahat ng sarili niyang ina. Ginamot niya ako bilang isang eksperimento. Nanginginig na sabi ni Renz. Hindi lang yon, Renz. Dagdag ni Aling Rosa. Nung gabing umuwi kang lasing bago ka lumayas, si Senyora Aurora ang tumawag kay Ariana. Sinabihan niya si Ariana na ito na ang pagkakataon niya na makuha ka. Alam ng iyong ina na buntis na si Ariana bago pa ito sabihin sa'yo. Siya ang nag-ayos ng lahat para magkaroon siya ng karapat-dapat na apo mula sa isang pinsang may dugong mayaman din. Dinalaw ni Ren si Aurora sa selda bago to ilipat sa ospital. Wala nang galit sa mukha ni Renz kundi isang malalim na kawalan. Mama, bakit? Isa lang ang tanong niya. Ginawa ko yon para sa'yo, Renz. Para sa kinabukasan mo, sigaw ni Aurora, pilit na humahawak sa rehas. Hindi ma, ginawa mo yon para sa ego mo. Malamig na sagot ni Renz. Dahil sa'yo naging kabit ang pizza ni Allison. Dahil sa'yo nagmatay si Ariana sa hirap ng panganak habang may cancer. At dahil sa'yo nawala sa akin ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Nilabas ni Renz ang kanyang wedding ring at nilapag to sa harap ng rehas. Huwag mo na akong tatawaging anak. Ang anak mo ay namatay na rin nung gabing nalaman kong totoo. Iiwan ko ang Pilipinas at hindi ko ituturo sa apo mo kung sino ka. Para sa kanya, ang lola niya ay isang alaala na lang ng kadiliman. Umiyak ng hysterical si Aurora pero tumalikod si Renz. Doon nagsimula ang kanyang paglalakbay patungong Canada, hindi para bawiin si Allison agad, kundi para hanapin ang sarili niyang kapatawaran. Ang kasalukuyan, isang tahimik na tagumpay, balik sa Canada. 10 taon makalipas habang nagluluto si Allison ng hapunan, nakita niyang nag-uusap si Renz at Renzo Ali sa garden. Napatingin si Renz sa kanya at sumenyas ng thumbs up. Di man sila bumalik sa dating init ng pagsasama, may nabuong bago. Isang pagkakaibigang nakabase sa katotohanan. Alam ni Allison ang lahat. Alam niya, biktima rin si Renz. Pero alam din niya ang kahinaan ni Renz ang nagpahintulot sa kasamaan ni Aurora na lumago. Mommy, can Daddy stay for dinner? Tanong ni Renzo nang pumasok sa kusina. Tumingin si Allison kay Renz na nakatayo sa pinto. Naghihintay ng permiso. Sige anak, maghanda ka na ng plato para sa 3? Sagot ni Allison. Isang simpleng hapunan, sa isang simpleng bahay, sa isang malayang lupain. Ang hustisya hindi laging nakukuha sa loob ng korte. Minsan ito'y matatagpuan sa kakayahang kumain na magkakasama nang wala nang itinatagong lihim. 5 taon pa ang lumipas, si Renzo Ali, 20 taong gulang na. Isang gabi sa Vancouver habang ang niebe ay dahan-dahang bumabalot sa labas ng bintana, nakita ko si Renzo, nakatitig sa isang lumang album. Hindi ito album ng aming mga bakasyon sa Canada. Ito ang album na dinala ko mula sa Pilipinas. Ang album na naglalaman ng mga punit na alaala. Mom, tawag niya sa akin. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Naiintindihan ko ng lahat. Alam ko ang ginawa ni Lola Aurora. Alam ko ang kasalanan ni Daddy pero sino ba talaga si Ariana sa buhay mo bago nangyari ang lahat? Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandaling matagal ko nang pinaghahandaan. Ang paglilinis sa huling bahagi ng aming kasaysayan. Si Ariana ang kalahati ng kaluluwa ko noon, Renzo, panimula ko. Sabay kaming lumaki. Nung namatay mga magulang ko, ang pamilya niya ang tumanggap sa akin. Siya ang nagtanggol sa akin sa mga bully sa eskwelahan. Siya ang unang nakakaalam ng lahat ng sekreto ko. Kaya ba mas masakit? Tanong ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa na lampas sa kanyang edad. Oo. Dahil ang sugat mula sa kaaway ay matinding maghilom. Pero ang sugat mula sa taang mahal mo tila laging sariwa, sagot ko. Pero kailangan mong malaman, Renzo, sa huling sandali niya, pinili niyang iligtas ako. Pinili niyang ibigay sa akin ang katotohanan na ninakaw ng lola mo at ibinigay niya sa akin, ikaw. Hinawakan ko ang kamay ni Renzo. Ikaw ang naging gamot sa lahat ng sakit na yon.
Nung una, nayakap sa ospital na wala ang galit ko sa kanya. Nakita ko sa mga mata mo ang pag-asang hindi ko akalaing makahanap ko pa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Renz. May dalang mga supot ng groceries. Ngunit may iba sa kanyang kilos. May dala siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa pedos. Allison, Renzo, may gusto ko ipakita sa inyo, sabi ni Renz. Nilabas niya isang legal na dokumento. Isa itong foundation deed. Tinatag ko ang Ariana and Allison Foundation sa Pilipinas. Aniya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Lahat ng naiwang yaman ni Mama nang nakuha ko sa Mana, niraan ko sa isang center para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at reproductive injustice. Gusto kong pangalan ninyo ang pangalan ng dalawang babae na sinira ni Mama, ang maging simbolo ng pag-asa para sa iba. Tumingin ako kay Renz. Sa loob ng 20 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita ko sa kanya ang isang lalaking hindi na lamang humihingi ng tawad kundi gumagawa ng paraan para itama ang mundo. Renzo, baling ni Renz sa kanyang anak. Gusto ko sanang ikaw ang magpatakbo nito balang araw. Parang pamanang galing sa dilim ay maging pamanang puno ng liwanag. Tumayo si Renzo at niyakap ang kanyang ama. Isang yakap na puno ng pagpapatawad na hindi ko kaya ibigay noon. Pero kaya nang ibigay ngayon bilang bagong henerasyon. Nang gabing yon matapos umalis si Renzo para magpahinga, naiwan kami ni Renz sa sala. Ang katahimikan ay hindi na nakabibingi. Ito ay komportable na. Allison, tawag ni Renz. Hindi ko na itatanong kung may pag-asa pa tayo bilang mag-asawa. Sapat na sa akin nandito ako kasama ninyo, pero gusto ko lang malaman, masaya ka ba? Tumingin ako sa bintana sa malawak na langit ng Canada. Napangiti ako. Masaya ako, Renz, dahil hindi ko na kailangang kalimutan pang nakaraan para maging malaya. Tanggap ko ng lahat ng bahagi ng kwento natin, ang masakit, ang madilim at ang maganda. Yun ang tunay na kaligayahan. Sa huling pahina ng kwentong ito, makikita natin ang 3 tao na naglalakad sa dalampasigan ng English Bay. Isang ina na nahanap ang kanyang lakas, isang ama na nahanap ang kanyang katubusan at isang anak na naging tulay ng 2 pusong nawasak. Wala nang lihim, wala nang gamot na nakakalason. Ang tanging nalalasahan na lamang nila ay ang alat ng dagat at ang tamis na isang bagong umaga. Ang kwento ni na Allison, Renz at Ariana ay hindi lamang isang tipikal na kwento. Ito ay isang salamin ng realidad ng buhay, pagkakamali at ang masalimuot na proseso ng paghilom. Narito ang mga mahalagang aral at mensahe na mapupulot mula sa kanila. Ang pagpapatawad ay para sa sariling kapayapaan. Ang pinakamahalagang aral sa kwento ay ang desisyon ni Allison na magpatawad. Pinakita niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kinalimutan mo ang kasalanan o bumalik ka sa dating gawi. Ginawa niya ito upang lumaya ang kanyang sarili mula sa tanikala ng galit. Ang pagpapatawad kay Renz at Ariana ang unang naging susi upang makapagsimula siya ng bagong buhay sa Canada nang walang dinadalang mabigat na dumi sa puso. Ang katapatan ay higit pa sa pisikal na katapatan. Pinakita sa kwento ng panloloko ay may maraming anyo. Hindi lamang ang pagtataksil ni Renz at Ariana ang sumira sa pamilya, kundi pati na rin ang pananahimik at manipulasyon ni Doña Aurora. Ang mensahe dito, ang isang relasyon ay hindi mabubuhay sa ibabaw ng mga lihim. Ang kawalan ng komunikasyon ni Renz at Allison ang nagbukas ng pinto para sa ibang tao na makasira sa kanila. Ang bunga ng karma at pagpapanagot o accountability. Ang sinapit ni Doña Aurora ay paalala na ang masamang binhi ay hindi kailanman magbubunga ng matatamis na prutas. Lahat ng kanyang manipulasyon para mapabuti ang anak ay nagresulta sa pagkawala ng kanyang pamilya at dangal. Sa kabilang banda, ipinakita ni Renz na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ang pag-ako sa responsibilidad sa anak at ang pagtatatag ng foundation para sa mga biktima. Resilience, ang kakayahang bumangon. Si Allison, simbolo ng resilience. Sa kabila ng pagtataksil ng asawa, pagkakanulo ng pinsan at panlalason ng biyanan, di niya hinayaan ang kanyang sarili na manatiling biktima. Ginamit niyang sakit para maging isang matatag na ina at matagumpay na profesional. Ang mensahe, maaaring sirain ng ibang tao ang iyong kasalukuyan, pero ikaw pa rin ang may hawak ng panulat para sa iyong kinabukasan. Ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo. Sa huli, napatunayan na ang pag-ibig ay hindi laging nauuwi sa romantikong pagpapakasal.
Minsan ang pag-ibig ay nasa anyo ng maayos na co-parenting, respeto sa distansya at pagtanggap sa katotohanan. Ang pagmamahal ni Allison kay Renzo, Ali, na anak ng kanyang pinsan at asawa ang pinakamataas na anyo ng unconditional love. Isang pag-ibig na marunong tumingin lagpas sa kasalanan ng nakaraan. Mensahe? Ang mga pilat ng nakaraan ay hindi dapat ikahiya. Ang mga ito ay medalya ng iyong pakikipaglaban. Ang bawat wakas na dulot ng sakit ay isa lamang pagkakataon para sa isang mas matapang na simula. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.